Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid, panibagong aral naman ang tatalakay natin ngayon. Ito ay tungkol sa mga kusang loob na sala o pagdarasal. At dahil sa bilang Muslim ay kailangan natin malaman ang iba pang mga uri ng sala. Maliban sa 5 sala na obligado sa araw-araw, ay kailangan din natin malaman kung ano ang mga uri na sala na kusang loob. Sinasabing kusang loob dahil kapag ka ito ay isinagawa ng isang Muslim, siya ay magagantimpalaan. At kapag ka ito ay hindi niya isinagawa, kahit pa man sinadya, wala naman siyang kasalanan. At dahil sa ang pananampalatayang Islam ay binuksan sa atin ang pintuan ng kabutihan. Dahil may mga tao na sadyang masigasig gumawa ng kabutihan. Kaya sa pamamagitan nito ay binuksan ng Islam ang mga ganitong uri ng pagdarasal na kung saan may sala na kusang loob na may mga dahilan o di kaya may sala na kusang loob na walang limitasyon. Kaya tunghayan natin dito una ang kahalagaan ng sinasabing kusang loob na pagdarasal. Marawahu at-Tirmidhi wa Abu Dawud wa Nisa'i an Abi Hurairata radiyallahu an qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuh fa in saluhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir fa in intaqasa min faridatihi shay' قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. Tunghayan natin ang isang hadith na iniulat ni Abu Hurairah. Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah at siya ay nagsabi, narinig ko sa sugo ng Allah na nagsasabi, ang pinakaunang susuriin sa isang alipin sa araw ng pagbabangon muli, ibig sabihin sa kabilang buhay, sa kanyang mga gawa ay ang tungkol sa kanyang sala, tungkol sa kanyang pagdarasal. At kung ito ay naging maayos, makakamit niya ang tagumpay at kaligtasan. Subalit kapag ka ito ay hindi naging maayos, hindi maganda ang naging resulta, tunay na siya ay kaaba-aba at talunan. Subalit, kaya kapag ka nagkulang ang kanyang sala ng mga obligado, sasabihin ng Allah ang kataas-tasan, ang dakila, tingnan ninyo sa aking halipin, meron ba siyang mga sala na kusang loob at nang sa gayon ay maipuno sa mga kakulangan ng kanyang mga sala na obligado? Pagkatapos ay ang kanyang mga iba pang gawa ay sa gayon din susuriin. Nang ibig sabihin ng hadith na ito ang isa sa mga kahalagaan ng kusang loob na pagdarasal. Siguro maaari nating sabihin na walang tao na hindi nagkukulang sa kanyang pagdarasal. Kasi kahit man lang yung pagka-delay ng oras ng sala ng tao sa tamang oras, ay kasalanan na rin yun. O di kaya kung minsan nangyayari na dahil sa sobrang pagkaabala, nakakaligtaan o di kaya nakakalimutan ng tao ang isa o ilan sa kanyang mga sala, kaya nangyayari talaga yung sinasabing may kulang. At dahil dito, gumawa ang Allah subhanahu wa ta'ala ng paraan kung paano mapunuan ito at nang sa gayon ay hindi na niya pananagutan. Kaya sa pamamagitan ng mga kusang loob na sala, ipupuno ito sa mga pagkukulang ng tao sa kanyang mga obligadong sala. At kapag ka ito'y napunuan at naging maganda ang resulta ng kanyang sala, maaring ang lahat ng kanyang mga gawa ay maapektuhan ito. Na ibig sabihin, magiging maganda na rin ang resulta ng iba pang mga gawa niya. Kasi kapag ka ang tao ay labis-labis ang pagpapahalaga sa kanyang sala, ganun din ang mga iba pa niyang tungkulin. Yung pa kayang ibang tungkulin na kung minsan dumarating lang sa buhay niya, na kailangan niyang isagawa, samantalang itong sala ay pang-araw-araw na pagsasagawa 5 beses pa sa isang araw na kung ito'y napapangalagaan ng isang tao, katiyakang ang iba pang mga gawa niya ay higit niya mapapangalagaan. Ngayon, isa-isa natin dito sa abot ng ating makaya ang ilan sa mga uri ng sala. Una, itong tinatawag na as-sunan ar-ratiba. Ito yung 12 rak'ah na sala
na isinasagawa bago magsala ng obligado o di kaya pagkatapos magsagawa ng obligadong sala. Tunghayan muna natin dito ang isa sa mga hadith na nagpapahayag sa kahalagaan ng sala na ito. Nang ibig sabihin, itong tinatawag na as-sunan ar-ratiba. An Ummi Habibah radiyallahu anha qalat, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة أخرجه مسلم. Si Ummu Habibah, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah, ang siyang nakapag-ulat nito na nagsasabing, narinig ko sa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinasabi, ang sinumang nakapagsagawa ng sala ng 12 rak'ah sa isang araw, ibig sabihin sa araw at gabi, 24 hours, siya ay patatayuan sa paraiso ng isang tahanan dahil dito. Dahil sa 12 rak'a na sala na ito, magkakaroon siya ng partikular na tahanan. Iba pa yung mga ipinagkakaloob sa kanya na tahanan. Ang hadis na ito ay isinalaysay ni Muslim. Una, isa-isahin natin kung ano ang mga sala na ito at kung kailan ay sinasagawa. Tandaan natin ito ay binubuo ng 12 rak'a. 2 rak'a bago magsala ng Fajr. At syempre, pagkatapos ng Adhan. Pagkatapos ng Adhan, magsasagawa ng 2 rak'a bago magsala ng Fajr. Yan ang 2 rak'a ng Sunan ar-Ratiba. Ang susunod, 4 na rak'a bago magsala ng Dhuhr. At ang 4 na rak'a na ito ay isinasagawa ng tigda 2 rak'a. At pagkatapos, 2 rak'a naman pagkatapos ng sala sa Dhuhr. 6 na. Ang kasunod nito, 2 rak'a pagkatapos ng sala sa Maghrib. At sumunod naman, ang 2 rak'a pagkatapos ng sala sa Isha. Bali, ang kabuuan nito ay 12 rak'a. Kaya, kapag ito'y sinabuhay ng isang Muslim, magkaroon siya ng ibayong katatagan sa kanyang pananampalataya. Kasi, ang isang Muslim, kung pinapahalagaan niya ang mga ganitong uri ng sala, kung saan kapag hindi naman niya isinagawa, wala naman siyang kasalanan. Pero pinapahalagan pa rin niya. Kung pinapahalagaan ng isang Muslim ang kusang loob na pagsasala, higit pa ang sala na obligado. Kaya, ayon pa sa isang hadith na matutungayan natin ngayon, na siyang naiulat ni Aisha, sinabi niya kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu ar-rak'ataini allataini qabla salati as-subh hatta inni la aqulu hal qara'a bi ummil kitab. Ang hadis na ito ay na siyang ipinahayag ni Aisha radhiyallahu anha, isinalaysay niya kung paano isinasagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang sunnat al-fajr. Yung sinabi natin kanina na 2 rak'a bago magsala ng fajr. Sinabi ni Aisha na nakagawian ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang 2 rak'a na ito ay kanyang pinapaikli. Isinasagawa niya ito bago magsala ng fajr. Hanggang sa nasabi ko, sabi ni Aisha, nabasa niya yung surat al-Fatiha. Dahil sa pagpapaikli. Ibig sabihin, ipinapahayag ng hadith na ito na ang sunna sa al-Fajr, mas mainam na isinasagawa ito ng maikli. Anong ibig sabihin ng maikli? Ibig sabihin, yung pinapaigsi na may mga binabanggit kasi sa sala na mayroon yung sinasabing obligado, sunna. Katulad halimbawa ng Subhana Rabbiyal Azim. Ito yung binibigkas habang nakaruko o di kaya Subhana Rabbiyal A'la. Ito naman yung binibigkas habang nakasujud. Meron din yung binibigkas sa pagitan ng 2 pagpapatirapa habang nakaupo. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warzukni, wahadini, waafini, waafuanni. Ito, pwedeng paigsi nito. Ito ang sinasabing pagpapaigsi dito. Yung Subhana Rabbiyal Azim, maaring gawin ito ng 1 beses lang. Kasi yun naman talaga yung obligado eh. Yung pangalawa, na pagbigkas, pangatlo, sunnah, kusang loob. Ganon din yung binibigkas habang nakapatira pa, yung Subhana Rabbiyal A'la. Ganon din yung binibigkas sa pagitan ng 2 pagpapatira pa habang nakaupo. Ang obligado lang doon yung Rabbighfirli. Kaya maaari natin paigsin yung sala. Gayon din naman na maaari din na kahit sa bawat raka'an ito ay yung Al-Fatiha lang ang binabasa. Ito nga sinabi ni Aisha na halos sabi niya parang hindi na nabasa yung Al-Fatiha. Pero nabasa niya yun. Kasi obligado ang surat Al-Fatiha. Batay doon sa sinabi rin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Walang sala ang tao kapag hindi niya nabasa ang surat Al-Fatiha. Pero yung kasunod na sura, yun ay sunnah. Kaya kahit hindi nabasa ito ng isang Muslim sa kanyang pagsasala, lalong-lalo na dito sa Sunnat al-Fajr, tanggap pa rin. Ang pinakamainam na
binabasa sa unang rak'a ay ang Surat Al-Kafirun. At sa pangalawang rak'a, yun naman yung Surat Al-Ikhlas. Ito ang tinatawag na Sunan Aratibah na binubuo ng 12 na rak'a. Isusunod natin dito naman ang tungkol sa Salatul Layl, ang sala sa gabi. Siyempre, tinutukoy natin dito na sala sa gabi, yung mga kusang loob ng sala. At maraming masasabi nating uri din ito. Tunghayan natin ang isa pang hadis. An Abi Hurairata radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan shahrullahil muharram wa afdalus salati ba'da al-faridah salatul layl, akhrajahu Muslim. Si Abu Hurairah, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah, ay nagsabi, sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na pag-aayuno pagkatapos ng Ramadan ay ang pag-aayuno sa buwan ng Allah na Muharram, sa buwan ng Muharram. At ang pinakamainam naman na sala pagkatapos ng obligadong sala ay ang sala sa gabi. Nang ibig sabihin, bilang Muslim, kinakailangan din nating itaguyod ang sala sa gabi upang makamit natin ang kaganapan ng kabutihan ng sala. Ang paraan naman kung paano natin ito isasagawa, ilang rak'a, sasabihin natin dito, ibabatay natin sa hadis na ating babanggitin ngayon. Hadith Ibn Umar, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil layl, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul layli mathna mathna, fa idha khashya ahadukum as-subha salla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad salla. Si Ibn Umar ang siya nakapagsalaysay ng hadith na ito, na meron daw isang lalaking nagtanong sa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam tungkol sa sala sa gabi, at sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, ang sala sa gabi ay binubuo ng tigda 2 rak'a. At kapag natatakot ang isa sa inyo na aabutan siya ng umaga, sa madaling araw, magsasagawa siya ng 1 rak'a. Ito yung tinatawag na witr. Dito niya tatapusin ang mga kusang loob na pagdarasal sa gabi sa pamamagitan ng witr. Sa madaling sinabi niya dito na ito ay binubuo ng tigda 2 rak'a. Ito yung sala na mutlak. Ang ibig sabihin na sala na sunna mutlaka, walang limitasyon na rak'a. Maaaring makapagsagawa ang isang tao sa gabi ng 50, 100 o walang takda. Kasi sinabi niyang tigda 2. Sa tuwing magtatapos ng 2 rak'a, magtataslim siya at magsasagawa naman 2. Kaya nga, natunghayan din sa isa pang mga pahayag na may isang sahaba na tinanong siya kung ilang rak'a na isagawa niya sa sala sa gabi. Sabi niyang, hindi ko na natatandaan. Kasi nga, sa tuwing nagtatapos siya ng 2 rak'a, magtataslim siya, tatayo na naman siya ng panibagong 2 rak'a nang hindi niya binibilang. Kasi nga, walang limitasyon. Maliban na lamang kung kapag ito ay sa pamagitan ng witr, ibig sabihin pagka tatapusin mo na ang sala na kusang loob sa gabi, ito ay tatapusin mo sa pamagitan ng witr. At tutungayan natin mamaya kung ano ang ibig sabihin ng sunna na witr. Unang-una, alamin natin kung ano ang oras nito, itong sala na kusang loob sa gabi. Magsisimula ito pagkatapos ng sala sa Isya at magtatapos ito kapag pumasok na ang oras ng sala sa madaling araw. Ito yung oras niya, pero ang pinakamainam dito, yung 2 bahagi ng gabi sa bandang huli. Ibig sabihin, yung bang parang oras na mga 1:00 ganyan ng gabi, yan ang pinakamainam sa oras nito. Ano naman ang itong tinatawag na witr? Na kung sakali, pagka titigil ka na sa pagsasala ng sala sa gabi, sunna, ito ay, kumbaga, parang babalutin mo niya siya sa pamagitan ng witr. Tatapusin mo na siya sa pamagitan ng sala na witr. Kabilang din ito sa sala sa gabi. At itong sala na ito, sinasabi natin yung sala sa gabi, ang ilan sa mga pamamaraan ito ay yung pinapatagal ang pagruko, ang pagyuko, gayon din yung pagsujud, pagpapatirapa. Ang sinasabi na witr, tunghayan naman natin ito kung paano naging ito'y lehitimo. Hadith Ibn Umar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, ij'alu akhira salatikum bil-layl witra, akhrajahu al-Bukhari. Ang nakapag-ulat nito ay si Ibn Umar mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi, gawin ninyong ang pinakahuling sala ninyo sa gabi ay ang witr. Ito ay patunay na isang lehitimong pagdarasal ang tinatawag na witr. Ano naman ang kahalaga nito? Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Inna Allaha amaddakum bisalatin hiya khairul lakum min humrin na'am. Salatul witr, ma bayna salatil isya'i ila an yatlu al-fajr. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, katotohanang nagbigay ng karagdagang pagdarasal sa inyo ang Allah subhanahu wa ta'ala, na ito ay higit pa sa mga biyayang inyong nakakamit. Ito ay ang sala sa al-witr. At ang oras nito ay sa pagitan ng sala sa Isha hanggang sa sumapit ang sala sa madaling araw. Yung sinabi niyang humrin na'am, medyo may malawakang kahulugan ito. Sa madaling pagkaintindi, sabihin na lang natin na ito ay ang mga biyayang nakakamit natin sa mundong ito. Itong salatul witr na ito ay mas mainam kaysa rito. Paano naman ito isinasagawa? Isinasagawa ito ng ang pinakamababang bilang nito ay isang rak'ah. Batay sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, فَإِذَا خَشْيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى. Kapag ka natatakot ang isa sa inyo na aabutan siya ng madaling araw, yung sala sa Fajr, magsala siya ng isang rak'ah. Ito ang ibabalot niya, gagawin niyang pantapos sa kanyang sala na naisagawa sa gabi. Ito ay maaring isagawa ng isang rak'ah, o di kaya 2 rak'ah, o di kaya 5 rak'ah, o di kaya 7 rak'ah, o di kaya 9 rak'ah. Paano naman ang paraan nito? Isang rak'ah, madaling paraan ito dahil isang rak'ah lang. Yung 3 rak'ah naman, may 2 paraan. Maaring tuloy-tuloy, yung 3 rak'ah, isang tasyahud lang. Ito ang pagkaiba niya sa sala sa Maghrib, na ang sala sa Maghrib 3 rak'ah na may 2 tasyahud. Ito naman, kung isasagawa mo ng 3 rak'ah, isang tasyahud lang sa bandang huli sa 4 rak'ah, o di kaya maaari mong isagawa na magsagawa ka ng 2 rak'ah, pagkatapos magtataslim ka at tatayo ka naman para sa isang rak'ah. Yun namang 5 rak'ah, tuloy-tuloy yun, isang tasyahud lang sa bandang huli. Gayon din yung 7 rak'ah, isang tasyahud lang sa bandang huli. Yun namang 9 rak'ah, 2 tasyahud sa 8 rak'ah at sa 9 na rak'ah. Kapag ka ito naman ay isasagawa mo ng, halimbawa, 11 o di kaya 13, sa ganitong paraan, isasagawa mo ito ng 2 hanggang sa ang pinakahuli ay 1 rak'ah. Ito ang siyang tinatawag na salat al-witr. Tutungayan naman natin dito ang salat ad-duha. Ang sala pagkasikat ng araw. Isa na namang itong napakagandang uri ng kusang loob na pagsasala na maaari nating itaguyod sa buhay upang makamit natin ang karagdagang biyaya at kasiyahan sa ating sarili. Dahil ang isang Muslim, dito siya nabubuhay sa pagsasala. Dito siya nakakamit ng kaligayahan. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bilal, arihna bis-salah." Inuutusan ng propeta sallallahu alaihi wasallam si Bilal na mag-akam na siya ng sala nang sa gayon ay tayo ay makapagpahinga dahil ang isang sumasampalataya habang isinasagawa niya ang pagdarasal, dito siya nakakaramdam ng ganap na katiwasayan, kapayapaan. Kaya napakaraming mga sala, ito mga nababanggit natin dito, ilan lang ito sa mga uri nito, pero hindi natin kayang isa-isahin lahat. Sa abot ng ating makakaya, yun lamang ang ating tatalakayin dito, ito na yung salat ad-duha. Ito namang salat ad-duha, ang sala na isinasagawa pagkasikat ng isang araw. Pagkasikat ng araw, siguro mga 15 minuto. Pagkasikat ng araw, maghintay ka ng 15 minuto, doon ang umpisa ng oras nito. At magtatapos ito pagka pumasok ang oras ng salat ad-duhur. At ang pinakamainam na oras nito, yung pagka mainit na ang araw. Ibig sabihin siguro mga 10:30, mga 11, ganyan. Tunghayan natin dito kung gaano kahalaga sa buhay ng isang Muslim ang tinatawag na salat ad-duha. An Abi Dharr radiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa yujzi'u min dhalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Akhrajahu Muslim. Allahu Akbar. Napakalaki ang biyaya nakakamit ng isang Muslim sa pamamagitan lamang ng pagsasagawa ng salat ad-duha. Si Abu Dharr, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah, ay nagulat na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, inuumaga ang isa sa inyo na siya ay nakakapagsagawa o nakakapaggawa ng sadaka sa bawat kasukasuan ng kanyang katawan. Ang bawat tasbih
yung sinasabi nating subhanallah ay sadaka. Ang bawat tahmida, yung sinasabi nating alhamdulillah, sadaka. Ang bawat tahlila, yung sinasabi nating la ilaha illallah, sadaka. Ang bawat takbir, yung sinasabi nating Allahu Akbar, sadaka. Ang pag-uutos ng kabutihan, sadaka. Ang pagbabawal ng masama, sadaka. Ang lahat ng ito ay nagiging katumbas ng 2 rak'ah na isinasagawa ng isang Muslim sa araw. Nang ibig sabihin sa oras ng ad-duha. Nang ibig sabihin ito, sa dinami-dami ng nagagawa ng Muslim na kabutihan, sadaka, sa mga nabanggit nating kanina, ito ay natutumbasan ng 2 rak'ah na ng salat ad-duha. Ganito kahalaga ang sinasabing salat ad-duha. At ito ay binubuo sa 2 rak'ah. Meron din umaabot na 4, 6, 8. Pero tulad ng sinabi natin, lahat ng mga volunteer o kusang loob na sala ay binubuo ng 2 rak'ah. Ibig sabihin, kapag ka nais mong isagawa ng 8 rak'ah, ibig sabihin, 2, 2, 2, 2. Magtataslim sa bawat 2 rak'ah. Paano naman ito naging lehitimo? Ito ba'y lehitimong gawain sa Islam? Kasi nga, hindi tayo pwede magsagawa ng anumang uri ng pagdarasal nang hindi ito nababatay sa katuruan ng Propeta sallallahu. Kaya tunghayan natin dito ang naiulat ni Abu Huraira. Qala Abu Huraira radhiyallahu an, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi 3 rak'atay duha wa an utira qabla an anam wa siyama 3 ayyam min kulli shahr. Nang ibig sabihin nito na siyang naiulat ni Abu Huraira, sinabi niyang, pinayuan ako ng aking matalik na kaibigan, sumakanya nawa ang kapayapaan at kasaganaan, ng 3 payo. Ano ang mga ito? Ang 2 rak'ah ng salat ad-duha at ang witr bago matulog at ang pag-aayuno ng 3 araw sa bawat buwan. Ang gusto nating linawin dito yung sinabi niya ditong rak'atay duha, yung 2 rak'ah. Nang ibig sabihin, ito ay lehitimong gawain na maaring isagawa ng isang Muslim sa pang-araw-araw niyang buhay. Ito ay binubuo ng 2 rak'ah kasi nga, hindi pwede magsagawa ng anumang kusang loob na pagsasala ng 1 rak'ah, maliban na lamang doon sa kanina na tinalakay natin na witr, at ang pinakamarami nito ay 8 rak'ah, tigda 2 rak'ah, magtataslim. Ito naman ay bilang patunay na ating tutunghayan ngayon ang hadis na ating babagitin ngayon, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala bayta ummi hani fi ghazwat al-fath hina dakhala Makkah fa salla fihi 8 rak'at. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay pumasok sa bahay o tahanan ni Ummi Hani sa labanan sa Al-Fatah nang siya makapasok sa Makkah at nagsagawa ng 8 rak'ah. Ito na yung sinasabi nating salat ad-duha. At magtatapos ang oras nito, mga 10 minuto bago sumapit ang tanghaling tapat. Isa pang hadis na tutunghayan natin o uri ng sala, ang tinatawag dito na tahiyatul masjid, yung sala na bilang pagbigay galang, pagpasok sa masjid. Ang patunay naman nito sa pagkalehitimo nito, an Abi Qatadah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn, muttafaqun alayh. Si Abu Qatadah, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah, ay nag-ulat na sinasabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag ka ang isa sa inyo ay pumasok sa masjid, huwag siyang huupo hanggat hindi siya nakakapagsagawa ng 2 rak'ah. Isinalaysay ni Muslim o ni Al-Bukhari at Muslim. Ano naman ang kahalaga nito? Rawa Muslim min tariq Abi Sufyan an Jabir ibn Abdullah qal, jaa Sulaykun al-Ghathfani yawm al-Jum'ah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub fajalas. فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. Ito ay isang patunay sa kahalagaan ng sala ng tahiyatul masjid, ang pagbigay galang sa masjid sa oras na pumasok na masjid. May isang lalaki na pumasok na tinatawag na Sulayk al-Ghathfani sa araw ng Jum'ah habang ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagtatalumpati, siya ay umupo. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya, O Sulayk, tumayo ka at magsagawa ka ng 2 rak'ah, kaya lang paigsin mo. At pagkatapos ay tuluyan niyang sinabi, kapag ka ang isa sa inyo pumasok sa araw ng Juma sa masjid, habang ang imam ay nagtatalumpati, kayo ay magsagawa ng 2 rak'ah at paigsin lang ang mga ito. Gaano kahalaga ang sala na ito? Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sinadya niyang putulin ang kanyang talumpati dahil lamang sa sala na ito. Maaari naman niyang pabayaan si Sulayk at ituloy-tuloy niya ang kanyang pagtatalumpati.
Pero dahil nga sa kahalagan nito, kaya nga ang iba sa mga scholar ay nagsasabi ng tahiyatul masjid ay obligado. Pero ang pinakatumpak na opinion tungkol dito, ito ay nabibilang sa mga kusang loob na pagsasala. Pinutol ng propeta sallallahu ang kanyang pagtalumpati para lang masabihan si Sulaik at makapagsagawa ng 2 rakaah. Ito ang isa sa mga patunay na sadyang napakahalaga ang sala na ito. Kaya bilang Muslim, kapag tayo pumasok sa masjid, wag natin palampasin ang kabutihan nito. Maliban na lamang kung pagpasok natin sa masjid ay nag-uumpisa ng isinasagawa ang obligadong sala, dito mawawala na ng bisa o kahalaga ang sala na ito. Kasi kapag ka isinasagawa ang obligadong sala, walang volunteer o kusang loob na sala na dapat isagawa. Mga karagdagang pang uri ng sala, kailangan natin malaman upang maisabuhay natin sa ating pananampalataya ang tungkol sa 2 rakaah ng dahil sa wudu. Pagkatapos magwudu ng isang tao, itinatagubilin sa kanya na magsagawa siya ng 2 rakaah para sa wudu. O di kaya pagkatapos niyang maligo, yung pagligo na obligado. Tungayan natin ang hadith ni Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال لبلال يا بلال حدثني بأرجع عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بعد وبين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجع عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي متفق عليه. Naiulat ni Abu Hurairah, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah, sinabi sa kanya ng sugo ng Allah sallallahu O Bilal, sabihin mo sa akin ang pinakadakilang nagagawa mo sa Islam. Dahil narinig ko ang mga kaluskos ng iyong paa sa harapan ko sa paraiso. Ito yung oras na pinaakyat ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad sallallahu sa mga kalangitan at tuluyang pinapasok sa paraiso. Pinakita sa kanya ang loob ng paraiso at doon sinabi niyang narinig niya ang kaluskos ng paa ni Bilal sa paraiso. Allahu Akbar. Nang ibig sabihin, isang napakagandang balita na si Bilal ay isa sa mga tao ng paraiso. Kaya sinagot ni Bilal, wala akong nagagawa na pinakadakila para sa akin, kundi walang wudu na aking naisasagawa maging sa gabi o sa araw, kundi ito ay pinagsasagawaan ko ng sala dahil lamang dito sa wudu na ito, ayon sa mga inubliga sa kanya na mga dapat niyang isagawa na sala. Ang ibig sabihin nito, isa sa mga dakilang gawain ni Bilal ay hindi niya pinapalampas. Pagkatapos niyang magwudu, nagsasagawa siya ng kusang loob na sala, binubuo ng 2 rakaah. At ito yung tinatawag na rak'atay al-wudu. Sa tuwing matapos siya ng wudu, nagsasagawa ng 2 rakaah. Ito ay isa ring lehitimong gawain dahil tinanggap matapos ipahayag ni Abu Hurairah sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi pinigilan siya, hindi siya sinuway, kundi nanatili siyang tahimik. Ibig sabihin tinanggap niya na ito ay lehitimong gawain at ito ang siyang dahilan kung bakit narinig ng Propeta sallallahu alaihi wasallam si Bilal sa paraiso ang kaluskos ng kanyang paa. Kaya napakarami sa atin ang nakakaligtaan ng dakilang gawain ito. Ang ilan pa sa mga gawain na maganda, yung tinatawag dito na fadl, sujud at tilawa. Mayroon naman yung tinatawag dito na sujud at tilawa. Ang ibig sabihin to, ang pagpapatirapa kapag ka may nabasa na aya na nagpapahiwatig na kailangan nating magpatirapa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha qara'a ibnu Adam as-sajadata fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki yaqulu ya wailah umira bis-sujudi fasajad falahul jannah wa umirtu bis-sujudi fa'asaitu faliya an-nar. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Ibn Majah. Sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, kapag ka nakabasa ang anak ni Adan ng sajada, ayatus sajada sa Quran, kapag ka siya'y nagsagawa ng sujud, nagpatirapa, lalayo si Satanas nang umiiyak at nagsasabi, kasawian sa akin. Inutusan siyang magpatirapa, kaya siya'y nagpatirapa, kaya mapapa sa kanyang paraiso. Samantalang ako'y pinag-utusan na magpatirapa. Ito yung sa paglikha kay Adan na ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na magpatirapa ang lahat ng nandudoon sa kanya. Ang lahat ay nagpatirapa, maliban na lamang kay Satanas.
hindi siya nagpatira pa. Kaya sinabi niya dito, ako'y napag-utusan na magpatira pa, ngunit ako'y sumuway, kaya mapapasa akin ang apoy ng impyerno. Waliyadu billah. Sa madaling sabi, ito yung pagpapatira pa dahil lamang kapag nabasa natin yung ayat Sajda. Ito yung matutunghayan lamang sa Quran ng 15 talata ng banal na Quran. Kaya minsan nakikita natin o na-experience natin sa mga imam na agad-agad nagpapatira pa, yun ang tinatawag dito na sujud at tilawa. Ang huling babanggitin natin dito, yung tinatawag dito na sujud at syukr, ang pagpapatira pa dahil sa pagpapasalamat sa mga biyaya. An Abi Bakrata radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw bushira bihi kharra sajidan syukran lillah tabaraka wa ta'ala, akhrajahu at-Tirmidhi wa Ibn Majah. Si Abu Bakra ay nagulat, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah. Sinabi niya ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ano man ang dumating sa kanya na nakakapagpaligaya sa kanya o nakakapaghatid ng magandang balita sa kanya, agad-agad siyang nagpapatira pa bilang pasasalamat sa Allah. Kaluwalhatian ng Allah at kataas-taasan. Anumang biyaya ang natatanggap ng tao, yung mga biyaya na malalaki, hindi yung mga normal lang na mga biyaya, yung mga bihirang dumarating sa tao. Katulad halimbawa, sanggol, pagka biniyaya ng Allah ang tao ng sanggol o di kaya kayamanan, yung bihira lang na ipagkakaloob sa mga tao, dapat ay nagsasagawa tayo ng pagpapatira pa bilang pasasalamat sa Allah. Ito ang tawag dito, sujud at syukr. At ito ay hindi nangangailangan ng wudu. Hindi na kailangan magwudu. At walang piling oras kung kailan. Kasi mamaya makalimutan mo pa kung kailan naalala mo o di kaya tumanggap ka ng biyaya, ilagay lang sa tamang lugar. Magsasagawa ng isang beses ng pagpapatira pa. At maaaring sa pamamagitan nito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Kung kayo ay tatanaw ng utang loob sa mga biyayang inyong nakakamit, lalo ko pang dadagdagan ang mga biyayang ipagkakaloob sa inyo. Dito magtatapos mga kapatid ang ating aral ngayon at inshallah ta'ala sa mga susunod, tatalakayin natin ang mga ilang pang mga kahalagaan ng mga aral na dapat natin matutunan sa ating pananampalataya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.